Hello guys, so ito gabi na naman. So simula kahapon overtime ako. Ngayon overtime pa rin. So everyday mag-overtime kami or ako kasi December na. So maraming kailangan ayusin. Ganito palagi, yearly. Kapag dating ng December, maintenance, then yung mga kailangan ayusin. Then now, kataon meron akong tinitibag na salinan ng tinunaw na bakal. Mag-isa ko lang tinitibag yon. So mula 7 AM hanggang 4 PM regular na trabaho, yung mga normal na ginagawa ko. So after kong gawin yon, unti-unti kong tinitibag yung tunawan ng bakal. So kailangan matapos ko yung bago mag 20, kasi 22, kung di ako nagkakamali, bubuhusan siya or bubuhusan ng panibagong semento. Ayusin na ulit. Ang problema nito, walang inarkila na compressor na malaki. So ginagamit ko yung compressor ng company. So kapag tibagan, hindi siya pwede. Matagal na trabaho. Kaya ito, at least meron pa naman akong 2 weeks para matapos siya. Kaya nga lang, grabe ang pagod guys. Hirap. Ay nako. So kahapon overtime ako 3 hours. Today, ganoon din. So hanggang matapos ko yung tinitibag ko, araw-araw mag-overtime ako ng 3 oras. Nakakapagod. Hindi dapat kasi ako magtitibag noon, kaya nga lang, dahil nga December, kahit sa ang company na katulad ng company na or ng trabaho na ginagawa namin, busy. Kasi ito yung time para mag-maintenance sa mga iba't ibang company. Kaya ang tao kulang. So humingi naman ako actually ng tao, kaya nga lang again, dahil nga December, kahit saan busy. Sa dami ng kumpanya na dito na yearly maintenance, mga may inaayos. Walang maibigay na tao sa akin or walang naibigay na tao sa akin. Ay nako. So no choice ako kung hindi gawin siyang mag-isa. Ay. So kung nakita niyo sa mga post ko dati, yung sinasabi kong tunawan ng bakal, mataas pa sa akin yun. So habang nagtitibag ako, andun ako sa loob actually ng mismong tunawan ng bakal. Again, in 2 weeks, dapat matapos ko siya or matibag ko lahat-lahat. Kasi bubuhusan na siya sa 22. So dapat bago mag 21, ang limit ko hanggang 21. Pero hanggat maaari,
hanggang 20 matapos ko siya. Kasi 21, lalagyan pa siya ng renga or bricks. So, halos kalahating araw yun or kalahating araw mahigit, depende sa gagawa. And yung buhos sa 22 naman gagawin. Kaya naman tapusin nyo ng isang araw tapos may overtime kung may malaking compressor, yung separate na compressor na pang jackhammer talaga. Kaya nga lang, again, sinabihan ako na unti-unti kong tibagin. Pinapakuha nga ako ng tao. Kung nakakuha sana ako ng tao, pwede kong palagyan din ng compressor. Ang problema nga kasi walang maibigay sa akin na tao, kaya hindi naman ako pwedeng kumuha ng compressor kasi ang renta ng compressor per day. And ako again, meron akong ibang trabaho sa umaga. So ginagawa ko lang yung pagtitibag after ko gawin yung normal na ginagawa ko na trabaho. Kaya hindi ako pwedeng kumuha ng compressor kasi masasayang yung oras ng compressor. Ay nako, so yan, uwi na ako again. Pagod lang, no choice. Humingi ako ng tao ahead of time, kaya nga lang dahil sa sobrang busy walang may bigay sa akin na tao. So yan, kailangan ko siyang unti-unting tibagin para mabuhusan siya sa 22. Yung liparan ng gamit ko, napat ako sa stoplight. 2 weeks na tibagan. So, pero most likely kaya ko siyang tapusin in a week na 3 hours every day. So kukunin ko lang siya sa overtime every day for 1 week. So hopefully next week tapos na yung tibagen. Then ibang company naman ang magbubuhos, maglalagay ng bricks sa paligid ng nabe o yung salina ng tinunaw na bakal. Then after lagay niya ng bricks, lalagyan ng hulmahan, then bubuhusan ng semento sa pagitan ng hulmahan tsaka ng pinaka-casing. So ibang company na gagawa nun. Kung nakita niyo dati yung upload ko na bricklaying, naglagay ako ng brick or bricks sa isang tunawan ng bakal, pero mas maliit kaysa doon sa ginagawa ko ngayon, sa tinitibag ko ngayon. Pero malaki pa rin siya kasi kasya pa rin ako sa loob. So yung ginagawa ko ngayon, doble, twice the size. Kahit itaas ko yung kamay ko, so yung dulo lang ng daliri ko makikita kahit nakatayo ako sa loob. Just imagine na guys, 5'10" ako, pero mas malaki pa sa akin yung salinan ng tinunaw na bakal na ginagawa ko. Ay, sakit ng kamay ko, puro paltos na. So kahapon ang ginamit ko is 20 kilos na jackhammer, tapos 10 kilo na 5 kilo na chipper, tsaka 20 kilos na jackhammer. Ngayon naman 10 kilos na jackhammer, kinuha ko yung mas maliit, tsaka 5 kilos na chipper. Jackhammer din siya pero mas maliit, 5 kilos lang yun. So yun ang gamit ko ngayon.
Sa ngalay na rin ako katitibag kasi napakatigas ng semento doon. Yung ginamit na semento doon sa pagbubuhos. So hindi ko alam kung anong brand yung ginamit doon. I think yun yung pang test na ginawa namin dati. Hindi siya yung regular na ginagamit namin kasi sobrang tigas. Kaya yan, paltos-paltos na naman ang kamay ko. So now, uwi na tayo. Okay, hindi ko na masyado papabahin to guys. Again, ito tagay na lang tayo pag uwi ng bahay, pang parelax. So, ingat tayo lahat palagi guys.